you shout, glory to God in the highest. And ngayon po, I would like everyone na ikot po tayo, batiin po natin ang bawat isa at let's shake our hands to them and baka po may mga bago din tayo. Let's greet them. Ayan, isang Thank you, Jesus. You deserve the highest praises, Lord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Ikot po kayo. To our God. Every praise is to our God. Let's celebrate. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God.
head start that we have is we are with you. You are with us, Panginoon. You are our Emmanuel, Panginoon. And thank you, God, for letting us always remember and take heart of that truth, Panginoon, sa aming mga buhay. Kahit minsan mahirap, Lord God, but thank you, O God, because we are on your path, Panginoon, guiding us by your light that comes from your word, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We will continue to commit our lives to you this year, Panginoon. So help us, God. Help us, Lord. Let's offer our hearts to God, our hands to Him. Come on, church. Into your hands, sing from your hearts. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Into your hands, Lord. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Let's declare, church. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. We surrender to you everything, oh God. We will walk with you. Come on, church. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your days and promises forever. We believe, Jesus, I believe
to you. You're the reason that I live, the reason that I stay with all I am. It was your cross you bore, so I could live in the freedom you died for. We will stand amazed, O God. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now our life, and now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Lord, your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted, be lifted higher. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Come on, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory. As every heart put on His
keeps His promises. Thank you, O God, that you are enough in our lives, Panginoon. And as we listen to your word, Lord God, thank you for preparing our hearts, our minds to you. And oh God, I pray that you will be upon us, Lord God, as we dig deeper into your word, Lord God. I pray, oh God, that you will bless everyone, that take ng time para mag-worship at makapakinig ng inyong salita, Lord. Blessings upon blessings to them, Lord God. Victories upon victories in this church, Lord God. And Lord, we can do it, Panginoon, by your grace, Lord God. Thank you, Jesus. May you be lifted high. May you be magnified. In Jesus' mighty name we pray. Let's shout, Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Again, we welcome our brethren from Alaska, the land of milk. Alaska, ano pala yun? Okay, so we welcome you. At salamat po sa Panginoon sapagkat ito po yung huling linggo ng January. At nag-uumpisa pa lamang tayo. Amen? So, ang tanong ko po kaya ba? Kaya yan, sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? At hindi ikaw ang tatapos, siya po. Amen? Kasi sabi po sa Bible, sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi po rito, lubos akong nakakatiyak sa bagay na ito, na siya ang nagsimula ng mabuting gawa sa inyo, ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, hindi tayo ang nag-umpisa ng buhay natin, hindi tayo nag-umpisa ng lahat, pero siya po yung nagsimula ng lahat ng mabubuting gawa. No? Lahat ng nangyayari sa atin, mga buhay, at siya po yung tatapos hanggang sa huli. So, hindi po tayo incomplete. No, pagdating po ng ating Panginoon, at lahat po ng plano ng Diyos sa buhay po natin ay tatapusin niya, no, nang may kagalakan. At tayo po dapat umasa sa pangako ng ating Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Amen? At sa oras na ito, let me encourage you para po sa 2024, can we all stand this morning and let us lift our message to the Lord? Hallelujah. Sa oras na ito, alisin po natin ang lahat ng alalahanin sa ating mga puso. Kung meron po tayong mga dinadalang mga problema, pagsubok, karamdaman, o anuman mga bagay na nakapabigat ng ating buhay o ng ating pananampalataya, isa-isang tabi po natin sapagkat meron pong gagawin ng Diyos ngayong umaga. Magtiwala ka sa Panginoon, hindi pa siya tapos sa'yo. Kung nakakaramdam ka ng kakaiba, parang pakiramdam mo, matatalo ka, mga kapatid. Kapatid, never pang natalo ang Diyos sa lahat ng hamon natin.
Amen? Ang Panginoon, nandyan lagi sa iyo. Amen? Ama, sa oras na ito, itinataas ka po namin, Panginoon, punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng pananagumpay, Panginoon. At salamat po, O Diyos, sapagkat kahit na po meron po kaming mga mabigat na sitwasyon, alam po namin daan ito sa katagumpayang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Inaalaw mo lahat ng mga pangyayari sa buhay po namin sapagkat alam mo po, O Diyos, na magtatagumpay kami. Alam mo, O Diyos, na kaya namin. At kung ano man, O Diyos, yung nangyari noong nakaraang taon, ay sisimulan po namin ito ng may aral, may turo, at may katagumpayan, sapagkat ang taong ito ay pagtatagumpayin mo ang bawat isa sa amin. At ang lahat ng mga panalangin itinataas namin sa iyo, Panginoon. Hindi ka tatalikod, Ama. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, ngayon pa lamang, ay pinanghawakan po namin ang katagumpayan. At makikita po namin ito higit sa salita na marinig po namin ngayong umaga. Pagpalain mo po, O Diyos, ang salitang ito na magbigay buhay sa bawat isa sa amin at maging dahilan ng aming pong paglago. Kaya sa oras na ito, makahandain niyo po kami. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, pwede na po tayo makaupo. Hallelujah. Alam niyo po, tayo po ay pinagpala ng Diyos sapagkat binigyan pa rin po tayo ng Panginoon ng isa pang taon, yung 2024. Amen po ba? Amen? Meron na naman tayong isang pagkakataon na papatunayan ng Diyos kung gaano siya kabuti sa atin pong lahat. Amen? Isa na namang taon na kung saan dadaan tayo sa mga hamon ng buhay na magpapatatag naman po ng ating pananampalataya. Kaya lahat po ng mga mangyayari sa taong ito po'y dapat ipagpasalamat po natin. No? Nung nakaraan taon po, marami po tayong na-encounter. Tama po ba yon? No? Meron po tayong ups and downs, meron po tayong mountains and valleys, meron po tayong joys and sorrows, meron po tayong victories and defeat. No? Good days and bad days. No? But ang mahalaga po rito, we started another year. Ito pong taon na ito. Amen? And that is enough for us to say amen. Amen. May another year tayo, no? Enough to say, thank you, Jesus. Thank you, Lord, kasi nakatawid tayo. Kasi marami mga tao ngayon, hindi na nakatawid. No? Marahil may nangyari sa kanila, marahil malala ang nangyari sa kanila, pero tayo po nakaka-attend pa ng church. Nakakarinig pa ng salita ng Panginoon, nabibigyan pa ng biyaya ng Diyos. Ang daming mga bagay na mangyayari po uli ngayon na magiging dahilan para magpasalamat tayo ng mabuti sa ating Panginoon. A reason enough to shout a hallelujah. Amen? Yun yung mahalaga, mga kapatid, yung maramdaman natin ng Diyos ay kumikilos sa buhay po natin. No? One more year where we begin 6 feet above the ground. Sapagkat marami po 6 feet below. Amen? At ang ibig sabihin ito, mga kapatid, hanggang ngayon, buhay tayo. Hanggang ngayon, we're still standing. No? By the grace of God. Amen? So kung ano man po, yung pong kalalagayan po natin nung nag-umpisa po yung January, enough to say, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat nandiyan ka, ikaw ang tatapos nito. Amen po ba? Palapakan natin yung Lord. No? Alam niyo po, narinig niyo na po ba yung word na borrowed time? No? Madalas po tayo makarinig na parang hiram na oras o na panahon. No? We hear people talk about living on borrowed time. No? We used to describe yung borrowed time as somebody na dapat namatay na, pero buhay pa hanggang ngayon. No? At we use it to describe somebody na meron pong, yun nga, yung namatay na, katulad po nag-survive po siya ng major heart attack o meron po siyang stage 4 cancer, major accident, a near-death experience, no?
Borrowed time means somebody who should have been dead but still alive. No? Ang tawag po diyan, hirap na buhay. No? Marami po akong kilala, marami po tayong kapatiran na naka-experience po ng tinatawag na borrowed time. No? Sapagkat meron po silang sitwasyon sa buhay. Pero pag-isipan niyo po, maigi ito, mga kapatid. No? Lahat po tayo ay meron po tayong borrowed time. Why? Because for the wages of sin is death. No? Ibig sabihin, mga kapatid, all have sinned and come short of the glory of God. So ibig sabihin, kung titingnan natin yung buhay po natin, dahil sa kasalanan na meron po tayo, dapat wala na po tayo. Matay na tayo, di ba? Kaya tayo po bilang mananampalataya, we are living on borrowed time, no? Death could have taken us, no? Enough problems to take us, depression, diseases, disappointments, failures, death, lies, hate, deception, and many others, no? But thank God, no, na dito pa tayo, no? Maaaring pag ualis natin sa bahay, bumagsak yung poste ng meral, tinamaan ka pa. No? Maraming pagkakataon na pwedeng may mangyari po sa atin, but still God allowed us to live because God has a purpose for each and every one of us. Kapatid, ang Diyos po, hindi po siya nagtatangi ng tao. Hindi po niya tinitignan ng mas mataas yung mga meron. Kung hindi tinitignan ng Panginoon yung relasyon natin sa Kanya. Amen? So, tayo pong lahat ay mahalaga sa ating Panginoon. No? Dapat magpasalamat po tayo na hanggang sa kasalukuyan tayo po'y buhay. At sa katotohanan po, it is God's borrowed time. No? Hindi po ng tao. No? Bakit? Bakit ang Diyos? Because God is merciful. God is merciful, compassionate towards sinners like us. Kapatid, kahit tayo po ay mananampalataya na, no, wala po makapagsasabi na tayo po hindi nagkakasala. No? Ang maganda lang po, mga kapatid, we can go straight to God to ask forgiveness. No? Wag niyo nang pagka tayo po ay nagkakamali o tayo po ay nagkakasala, wag niyo nang pagsamasamahin and later on ihingi mo ng tawad. No? The time that you committed sin, no, maliit man o malaki, lapit ka kaagad sa Diyos. Sapagkat yun ang ibig ng Panginoon para po sa ating lahat. No? God is merciful. God is a God full of many chances to His children. No? Marami nagsasabi, saka na ako lalapit sa Diyos kapag okay na yung sitwasyon ko. Kapatid, no? Kaya ka lalapit sa Diyos kasi gusto mo maging okay ang sitwasyon mo. At siya ang magiging dahilan para maging ayos ang sitwasyon mo. Walang maliit at malaking kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan at ang makapagbibigay lang yan ng paglilinis sa ating pong kaluluwa ay yung ating Panginoon lamang. Amen? Huwag ka lalayo, mga kapatid. Going to church is very important. No? Masasabi nga better is a day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. Amen? So wag nating i-miss, no, yung pag-church, no, sasabihin natin next Sunday na lang, di naman ako manghihina, di naman ako magba-backslide kapag hindi ako umatid ng isang Sunday. Kapatid, no, every Sunday counts. No? It is your date with the Lord. Dapat po Sunday, pag nandito po tayo sa church, we should be focused. No? Focus po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon kasi po sayang. No? Marami po sa atin, malayo pa yung pinagalingan. If you are not attentive to the Word of God, no, you will miss many things in your life. No? Sayang po, no? Sayang kasi po the Word of God is intended for us to be healthy spiritually. Amen? Pastor, minsan hindi ko masyadong maintindihan yung salita ng Diyos, mga kapatid. Kapatid, hindi po yan problema ng pastor dahil hindi siya marunong o hindi. Tingnan muna natin yung sarili natin, baka hindi po tayo attentive. Amen? Sabi po ng salita ng Panginoon, yung pong kanyang salita ay alive. Buhay po yung salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, pag pumunta yan sa'yo, it's up to you kung paano mo ito i-digest. Amen? Pag lumabas po ang salita ng Diyos, no, sa mga tagapagturo, buhay po yan. No? Wala pong boning na salita ng Panginoon. Amen?
No? Kung magiging boring yan, is because you are not interested. Or there is something wrong in your life. Amen po ba? No? So, God is a God full of many chances. No? Normally po, before the new year start, no, yung bawat negosyo o bawat trabaho po, nagkakaroon po sila ng evaluation sa kanilang mga trabaho patungkol po sa kanilang performance last year. 'Di ba? Kung sino po yung mga nag-work dito, normally nagkakaroon sila ng meeting, year-end meeting, at ini-evaluate po yung performance ng mga empleyado. No? Our contribution and accomplishment will be reviewed. No? We will have to tell all that we have done or contributed in the company. No? At doon din po sa meeting na yon, a new target and task will be given to accomplish for the coming year, the 2024. No? Ang evaluation na ito ng isang kumpanya will determine how much incentive or bonus or promotion that we will get. No? Kapag maganda yung performance natin, malaki yung bonus o kaya may promotion. Tama po ba yun? No? Kasi po yung kumpanya, siyempre, mas mahalaga sa kanila yung asset, yung pong mapapakinabangan kaysa yung liability o kaya yung empleyado na hindi nagpa-function na maayos. At ito rin po ang magdedetermine kung siya po ay magpapatuloy sa trabaho or siya po ay matatanggal. Okay? So kaya ko po sinabi ito, gawin po natin itong approach, no, sa mga nangyari noong nakaraang taon, no, as a church, as an individual, and as a child of God. Okay? Ready na po ba kayo? Amen? Upang sa ganon, mga kapatid, ito pong 2024 ay maging mabunga, masagana, at maganda ang takbo ng ating buhay pananampalataya. Kasi po, pag maganda ang buhay ng pananampalataya, maganda ang buhay sa pisikal. Why? Kasi umaasa at nagtitiwala ka sa Diyos na nagpapala. Amen? Pag inuna mo ang iyong pisikal na buhay kesa sa spiritual na buhay, kapatid, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero, pag inuna mo ang iyong spiritual na buhay, na siyang magkokontrol ng iyong physical na buhay, sa iyong trabaho, sa iyong relasyon, sa lahat ng ginagawa mo, kapatid, ikaw ay magtatagumpay sapagkat alam ng Diyos ang future. God knows the future. Amen? Tayo, hindi natin alam kung bukas ano mangyayari. Pero alam ng Panginoon na mangyayari yung mga bagay na ito. Naintindihan po natin? So, very important sa bawat isa sa atin na i-assess po natin yung nangyari sa nakaraang taon para po ngayong taon ay maging handa po tayo para sa pananagumpay. Okay po ba yun? Okay, so pag-aralan po natin yung pong nangyari sa atin as a church in which we all belong. No? Bahagi po tayo ng simbahan. Bahagi po tayo ng puzzle ng simbahang ito. Amen? As an individual, kayo bilang nagtatrabaho, bilang mananampalataya, at bilang estudyante, at bilang isang anak ng Diyos. Kumusta ka last year? No? Lumago ka ba? Nag-grow ka ba? Nagpagamit ka ba sa Panginoon? O marami ka bang failure para sa Panginoon, no? Upang sa ganon, ay mapaghandaan po natin yung taon na ito as we go through this message, no? So let us reflect 2023 and anticipate 2024, no? Alam niyo po, yung taon na ito, importante. Sapagkat yung nakaraang taon, hindi na natin mababago. Pero meron tayong pagkakataong baguhin yung taon ngayon na maging mabuti para sa Diyos. Amen? Kung ano yung nangyari sa dati, sabi ganun, you forget. Forget the past kasi kahit na namnamin mo yung nangyari, no, walang mababago. Pero meron kang magagawa for this year. Okay? For this year. I pray, mga kapatid, no, that this year will be a great year to each and every one of us. No? Being a child of God, no? Tayo pong lahat, no? So, i-reflect po natin tong nakaraang taon para ngayong taon. What do we need to understand, no? What do we need to adjust? And what expectation do we need
for this year. So una po, as a church, no? As a church. As CCOF Church, let me ask you openly, no? How did we, as a church, no, you being a member of this church, performed last year? Ano ba yung mga nangyari po sa church, no? How are we remembered last 2023? How are we remembered, no? Ang church po natin ay hindi po tumitigil sa paggawa ng mga activity para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kung meron man po tayong nagawa last year, it is all for the glory of God. No, kung meron po tayong naging activity, kung meron po tayong napagsamahan noong nakaraang taon, naging failure man siya o hindi, ginawa po ng best ng church, lahat ng kanyang makakaya para po magtagumpay sa kapurihan ng ating Panginoon. No? How did we prepare? Are we involved, no, as a church, no? Lumalabas ba yung church para mag-invite? O nagsishare ba tayo bilang bahagi ng church na ito? Nagsishare ba tayo ng gospel para sa mga mahal natin sa buhay? Or nandito ba tayo sa church, Sunday lang? No? Pagkatapos po ng Sunday, anything goes na pagkatapos ng ibang mga araw. No? Ano po yung naging contribution po natin dito as a church? Very important po yung mga kapatid. Kasi po, kahapon po, nagkaroon po kami ng general meeting ng mga workers ng Pasig at Marikina at tinakil po namin, in-evaluate po namin yung church po natin dito at sa Marikina. And we believe that we did well, mga kapatid. Kasi hindi natin kayang pangunahan ng Diyos sa lahat ng plano ng simbahan. Amen? Kung ano yung pinapagawa na sa atin ng Panginoon, yun lang ang gagawin natin. Nothing more and nothing less. Why? Kasi po, kapag pinangunahan natin ang Panginoon, we are playing God. No? So, hindi man tayo naging masigasig o aggressive sa maraming pagkakataon, pero naniniwala po ako that church did its best. No? Kaya para po masukat po natin ang performance, ang ginawa po ng church, no? Tingnan po natin yung Book of Revelation chapter 1 and verse 3, chapter 1 to verse 3, where we find the 7 churches that have a certain distinction, no? Ito po sila, no? Which at some point can we be compared to our condition last year, no? Are we like the church in Ephesus, the church that had abandoned its first love? Ano tingin natin? Or are we like the church in Smyrna, no? The church that would suffer persecution? Or are we the church in Pergamum, no? The church that needed to repent, no? Or are we the church in Thyatira, the church that had false prophetess? No? Are we the church in Sardis, the church that had fallen asleep? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Baka nag-fall asleep. No? Or are we like the church in Philadelphia, the church that kept commandments and endure patiently? Or are we the church in Laodicea, the church with a lukewarm faith? Mamili po tayo, mga kapatid. Wala pong kontrolan, mga kapatid, no? But for me, I would like to be number 6, no? Number 6, the church that kept commandments and endured patiently. Pero sa tingin ko po, matagal at malayo pa po tayo doon sa area na yon. Marami po tayong persecutions, marami po sa atin, hindi naman abandoned, pero minsan neglect, no? Yung ating first love, minsan may nauuna, hindi ang ating Panginoon. At meron naman po dito, marahil, sa ating church sa Marikina, na nagsasuffer ng persecution, no? Pero whatever it is, mga kapatid, let us aspire the church in Philadelphia. No? Let us aspire the church in Philadelphia, no? So, being involved and attending in this church, the answer is up to you. No, wala po tayong corporate answer. So ikaw na lang mag-isip, ano kaya ako dito? Bahagi ng church na ito, no? And whatever your answers are, tandaan po natin, you are a part of this church.
Kaya bago ka sa church na ito, sabi nga ni Pastor Clement kanina, now you are a visitor, but tomorrow you are a member. You are a permanent attendee of this church. No? So, what you did last year is what we became for this year. Itatawid lang natin yung mga nangyari last year. Meron po nagtanong po sa akin, sabi po niya, Pastor, hindi po ba sabi ninyo ay hindi nasusukat ang paglago ng simbahan sa dami ng umaattend? No? Sabi nga, huwag tayong tumingin sa quantity, pero tumingin tayo sa quality ng isang mananampalataya. No? Kapatid, tama at mali. No? Tama, dahil sa pamamagitan ng sama-sama at tapat na paglilingkod natin sa Panginoon, marami ang dadalo at makakakilala sa Kanya. No? Tama po yun kasi po, what is in comes out. Pag quality ang iyong pananampalataya, hindi mo pwedeng i-contain yan dito lang sa puso natin eh. Lalabas at lalabas yan eh. I-share mo sa ibang tao eh. At yung tao na yon, mga kapatid, ay magkakaroon ng desire na dumalo sa gawain natin. So, ang ibig sabihin, yung dami ng umaatin sa church ay produkto ng quality ng taong dumadalo. Kapatid, pakinggan nyo maigi. No? Tayo po dito sa church, no? Marami pong dumadalo rito kasi po may nag-i-invite. Pero subukan po natin na wala mag-invite. No? Siyempre, may dadalo pa rin. Pero, yung mga makakita lang sa karatula. Pero ang pinakamahalaga na dapat natin maintindihan, mga kapatid, kung tama po yung quality ng ating pananampalataya, bahagi tayo ng simbahan na ito. No? At itinataas natin ang Panginoon ng tama at ayos, magdadala ang Panginoon ng mga kaluluwa dito. Sabi po ni Pastor Lordwin kanina, kahapon, sabi niya, hanggat hindi tayo ready, at hanggat hindi tayo nakikita ng Panginoon na handa, para pagtiwalaan ng maraming kaluluwa, maraming a-attend, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng kapatiran dito. Amen? And I really praise God, mga kapatid, dumadami tayo. Amen? Dumadami po tayo. Tumataba din minsan, kasi Christmas eh. Amen? Pero ang mahalaga sa atin, mga kapatid, we are more than 80%. Na ang ibig sabihin, we need to have another service. No? Second service. Kaya yun po yung pinaplano po ng church simula po kahapon. Amen po ba? Kabahagi po ba namin kayo pagka may second service? Sige po, palakpakan natin yung Lord. At mali din po yung sinasabing hindi nababase sa dami dahil kahit may quality ang isang mananampalataya pero hindi ka naman kumikilos, paano mo masasabing quality yon? Okay? At ang quality ng pananampalataya ng isang simbahan ay nakikita sa resulta ng pagdami ng mga umaattend. Amen? Nag-invite ka ba bilang bahagi ng church? No? Karamihan po rito sa Marikina, they personally invite people. Just imagine, mga kapatid, yung isa ka, you invite one. Kung lahat tayo may kasama, di doble. Wala na tayong paglalagyan. Kailangan nating gibain yung pader at magdagdag na tayo ng mga upuan. Tama po ba yun? Hindi po ba masaya na marami po tayo mga kapatirang dinadala rito? Lalo na mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kabarkada natin. Di ba? Ang sarap pakiramdam na sama-sama, hindi mo na maririnig yung leader na kumakanta kasi lahat kumakanta. At lahat nabibless. Yun ang masarap na maramdaman sa isang simbahan dahil sa may quality ng pananampalataya na meron ang bawat isa. Hindi nababase sa quality ng mga pananampalataya ng mga tumutugtog at nagsishare. Hindi po yun. Kulang yon. Tayo pong lahat ang dapat magkaroon ng quality na pananampalataya. That's why we preach. That is why we share the Word of God. Para po maging quality yung pananampalataya natin. Kapatid, no? Ang isang kaalaman na nananatili sa isip at hindi mo nilalabas
Nananatili lang yung pangarap. Kaalaman lang yan. Pero pag yung salita ng Diyos na pumasok sa iyong puso, isinapamuhay mo, kapatid, hindi mo alam kung paano magpala ang Diyos. Lalago ang church. At lalago ang church na kabahagi ka. Maraming churches sa labas, mga kapatid, malalaki. Tuwan-tuwa sila. Taga saan ka? Taga doon ako eh. They're very proud. Pero, wala naman silang ginagawa para doon sa church na yun. So, you need to be involved and you need to be a part of the church, mga kapatid. Dito po sa church, you are welcome to serve God. You are welcome to sing. You are welcome to play. You are welcome to be an usher, to welcome everybody. No, you're welcome to pray. No? Ang dami na po nagko-commit sa atin at sana hindi po tayo nagpaparami ng miyembro. Nagpaparami po tayo ng manggagawa ng Diyos para lalabas at ihahayag siya, mga kapatid. Punong-puno na tayo ng training dito sa loob. Labas naman tayo para ipahayag natin si Kristo. Amen? Hindi po mahirap yung mga kapatid. Pastor, wala akong time, may trabaho ako eh. Doon ka sa trabaho mag-share. Pastor, bata pa ako, estudyante pa ako, di yung mga classmate mo, sharean mo, dalhin mo sa church. Invite mo rito, kami na bahala, tayo na bahalang lahat. No? We share the love of God. Amen? So, last year, marami rin tayong pagkukulang. Kaya ito pong taon na ito ay magiging hamon sa atin para yung mga natutunan po natin sa faith group, sa faith walk, sa mga discipleship, ay maisapamuhay po natin para po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen? So, importante po, importante po yung simbahan para po sa bawat isa sa atin. Kapatid, huwag niyong baliwalain ang simbahan. Sasabihin niyo, may pasok kayo, sasabihin niyo, kapatid, no, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. No? Pero yung kasalanan, hindi dahilan para hindi ka umattend ng church. Even yung pagpapartake ng communion, maraming hindi nagpapartake. Bakit? Kasi po may kasalanan ako eh. Kasi sabi sa Bible, hindi ka pwede magpartake kapag may kasalanan ka. So, meron pong solusyon ng kasalanan. Ano po yun? Sabi sa Bible, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, if we confess our sin, God is faithful to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. So bago ka mag-partake ng element, no, kahit na anong kasalanan, no, kaya yang patawarin ng Diyos. At pagkatapos kang patawarin ng Panginoon, i-claim mo, hindi yung pinatawad kaya ako ng Diyos. Hindi. Pag humingi ka ng tawad, sabi sa Bible, papatawarin ka. And that, you become worthy to partake the communion. Amen? Kasi minsan, kapatid, pakinggan nyo maigi, minsan kaya hindi ka nagpapartake ng communion is because of pride. Pride lang yan, mga kapatid, kasi iniisip mo, hindi ka worthy. Paano ka magiging worthy kung hindi ka lalapit sa magbibigay ng pagiging worthy mo? Amen? So, pag-usapan naman po natin yung being an individual. No? Tayo po bilang tao, no? Para po maayos po natin ma-evaluate ang ating mga sarili, let's have a benchmark so that we can properly assign the rating. No? Gamitin po natin yung 1 to 10 at yung 10 po yung highest. No? So, how are you last year? How are you last year? Marami ka bang na-accomplish? Na-promote ka ba? No? Marami ka bang nagawa sa iyong buhay, no? Maybe some of you would give this last year 9 or 8 or 9, no? In other words, it was really a good year kasi na-promote, no? O kaya pumasa sa exam, o kaya nag-top, nagkaroon ng honor, no? You may have many accomplishments in your life. You finished well last year, no? You had success in what you do. Lahat ng mga plinano mo, natupad lahat. The best year at work or at school. And you have a good family relationship. Nagkita-kita kayo ng mga mahal sa buhay. No? Nagkaroon ka ng maraming kaibigan. No? A year with a lot of exciting things. No? New challenges, tasks completed, a great holiday, a great Christmas holiday.
no? Lalo na sa Pasig, mga kapatid, no? Ang tagal-tagal na hindi na nanalo ng Pasig sa Marikina. Ngayon po, no, praise God, for the first time, nanalo yung Pasig sa Marikina. No? 2 team pa nanalo. Dati, puro kami kulelat. No? Pero ngayon, ang laki ng accomplishment. No? Or maybe, some of you would give 2023 a 5 out of 10. No? Meaning, it was just another year. Walang masyadong nangyari, just the same as any other year, nothing exciting, dull and boring, just getting up, gigising ka, papasok ka, babalik ka, matutulog ka, at kinabukasan gagawin mo lang uli yun. Mayroon din ganon. No? Or maybe some of you, only 2 out of 10. No? It was a really terrible year last year. Sino po yun? Let us be honest, kapatid, no? Kailangan maging honest po tayo sa Panginoon para po magkaroon ng solusyon, no? Halimbawa, talagang totally broke ka. You have to be honest with God. Why? Kasi kung hindi mo inaamin na broke ka, that you needed God, no? To provide for you. Hindi kayo mapoprovide kasi meron kang pride. Ayaw mong aminin na may nangyari sa hindi maganda. No? So, siguro, last year, marami sa atin na nakagawa ng mali, tragedy, sickness, bad news, loss of friends or loved ones, marriage problem, the kids were uncontrollable. No? So, how would you rate last year sa buhay po natin? Huwag nyo nang isisigaw, isipin na lang po natin. No? How would you rate last year? Think back and check what kind of person you become or you became, no? At tatanungin mo sarili mo, are there some regrets? Are there some regrets, no? Kung ikaw ba ibibigyan ng pagkakataon na ulitin uli yung nangyari, no? Nung nakaraan taon, meron ka bang gustong ulitin? Meron ka bang gustong ulitin, no? Would you show more understanding, more care, more patient, less critical, more supportive and helpful? No? Ako po, kung ako ang tatanungin, no, as I reflect my year, my 2023, no, marami po akong dapat o gustong baguhin kung pwede lang. No? Why? Kasi marami rin po akong naging mistakes, especially in my relationship in our church. No? Siyempre, bilang pastor, marami po akong siguro na-offend o marami din po akong mga bagay, decisions na naging hindi effective. At ina-admit ko po lahat yon, na mga kapatid. Kaya nga po, umaharap din po ako sa inyo ngayon, kung meron po akong na-offend sa bawat isa sa inyo, humingi po ako ng tawad. No? Sapagkat ayoko pong sabihin kasi tao lang. No? It is not an excuse. Pero lahat po tayo nagkakamali, and so am I. No? So, gusto kong may baguhin sa sarili ko bilang individual. Pero sana, I pray, let us admit, no? Kung meron po tayong failure, admit it. No? So how about our relationship with God, no? Relationship with God. Did that flourish? Naging maganda ba yung ating pong relationship sa Panginoon last year? Naging maganda ba? Parang di maganda yung tingin nyo sa akin. Naging maganda po ba yung inyong relationship last year? Or it just remained the same? O paatras pa tayo? Or paatras pa tayo? No? Maybe God didn't have a big part of your life last year. Siguro, nangyari, na isang tabi nyo natin, yung Diyos, Lord, diyan ka muna, may plano ako, baka masira. No? O kaya may mga plano tayo na ang last option is God. Okay? So, how is your relationship? Nagkaroon ka ba ng intimate, personal relationship sa Panginoon? Did you really worship the Lord kapag nandun ka sa bahay mo? Amen? Kasi po, ang tunay na basihan ng tunay na pagsamba ay yung sumasamba ka ng nag-iisa. Kasi pag nasa church ka at sumasamba ka, madaling sumabay. Uy, tumaas ng kamay. Taas din ako. Uy, taas ng boses. Taas din ako ng boses. Uy, tatalon din ako. Pero, pagka nasa bahay ka, can you really worship God? Did you really pray?
Kasi merong prayer, mga kapatid, na lumalabas na lang pero hindi iniisip. Ang tawag po dyan, repetitious prayer. Kahit na hindi yan yun, repetitious prayer pa rin. Kasi lagi yun ang, kahit na hindi ka nag-iisip, Panginoon, salamat po sa biyaya, salamat po sa madali di ba? Is that prayer? No, mga kapatid. Nagkakamali lang tayo. We will not become intimate with the Lord pag ganun po yung ating panalangin. Gaano katagal yung atin pong pakikipag-usap sa Diyos? Gaano katagal? Gaano katagal ang oras na binibigay mo sa Panginoon? Sunday lang ba tayo umattend? O may Wednesday din? May faith group ka ba? No? Faith group is a Bible study. Natututo lahat. Amen? So questionin mo yung sarili mo, kasi malilinang natin o magiging maganda yung ating relasyon sa Diyos kung nagbibigay tayo ng maraming oras sa Kanya. No? Kung gusto mong gumanda ay yung buhay, napakasimple lang ang sinasabi sa salita ng Panginoon. You seek God first. Matthew 6:33. Everything will be added unto you. Ayaw natin. No? Giving much time to the Lord is adding more time to the Lord. No? Ano sabi? You seek God first and His righteousness and all these things. Ano yung things na yon? Magsabi ka na kung ano yon. Sabi mo na kung ano gusto mo sa things na yon. At ang sabi ng salita ng Panginoon, those things will be added unto you. Sinungaling ang Bible? No. No. Ang dami tayo, minsan, mali ang paglapit sa Diyos, kaya hindi natin natatanggap ng maayos. Pero simple lang sinabi niya, you seek me first. Unahin mo ako. Have a personal, intimate relationship with me. No? At pag okay tayo, ask whatever. Nothing is too hard for the Lord. Nothing is too hard. Nothing is impossible with Him. Nothing is impossible. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo, kaya niyang baguhin, saglit lang. Kaya niyang baguhin. Kaya lang, i-check mo yung sarili mo kung tama yung relasyon mo sa Panginoon. No? Tingnan din po natin, no, sarili po natin, bilang anak ng Diyos, no? How was my contribution, accomplishment, performance, and involvement in God's ministry? No? We are not Sunday Christian. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka Sunday Christian. Parang ayaw nyo. You are everyday Christian. Amen. No? At kung ikaw ay everyday Christian, makikita mo yung difference. Kung ikaw ay high blood lagi sa labas, it is because, no, hindi ka regular kay Lord. Kasi inuuna mo yung physical, yung spiritual, nahuhuli. Subukan nyo mga kapatid, nagbabago ang ugali. Subukan mo muna mag-devotion ng umaga bago ka lumabas. Subukan mo muna mag-pray. Subukan mo muna makipagniig sa Diyos bago ka lumabas. Iba ang magiging relationship mo. Subukan nyo, nangyayari sa akin eh. Pag hindi ako nakakapag-pray, nagmamadali ako, naku, may tumawid lang. Mga kapatid, ang dami ko nang iniisip. Pero, kapag inuna mo ang Panginoon, lalabas ka agad yung compassion. Siguro meron siyang, nagmamadali siya, kailangan siya pumunta na. Siguro, hindi natanggap sa trabaho. No? Subukan mo magpa-interview, pero puspus ka, kapatid. No? Kakalabitin ng Panginoon yung ina-applyan mo. Kahit gaano kadami yan, na-qualified. Pero more qualified ka because you are a child of God. Amen? You are a child of God, no? So, maybe at this moment, some of us saw ourselves a weak finish last year. No? Some are just okay finish, or some have a great finish this year. No? But regardless of what happened last year, we still have to face this year. Wala kang choice. Kasi ano na ngayon, 29 na ba ngayon? 28, wala kang choice. Tumawid ka na eh. But it's a blessing. It's a blessing. Why?
Because God will do great things. I-claim mo na, kapatid. I-claim natin, God will do great things. No? Sabi kayo ni Pastor Clement, every good and perfect thing comes from above. No? Ano sabi ni Pastor Irene last time? Sabi niya, forget the past and behold, I will create a road. No? Ang daming pangako ng Panginoon. No? And it's up to you to claim it, to accept it. Huwag yung sana. Huwag yung baka. No? Huwag yung yung kung pwede lang. Dapat po i-claim natin. May mangyayaring maganda sa akin. May mangyayaring maganda sa akin ngayong taon. There will be promotion. Sino gusto ng promotion? Claim it. Sino gusto ng provision? Claim it. Sino gusto ng kotse? O, magtrabaho ka, ha? Di ba, i-claim natin, why? Why? Kasi ang Panginoon, hindi niya lang binibigay yung ating pangangailangan, binibigay din ng Panginoon yung ating gusto. No? Delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen? Delight in the Lord. Magkalak ka sa Diyos. No? Wag mong tingnan yung ibibigay ng Panginoon. Tingnan mo muna ang Diyos at kung paano niya kayang ibigay ito. Amen? God is an unlimited God. God is an unlimited God. No? So, we will face this year by how we became last year. Ulitin ko po, we will face this year by how we became last year. Kung naging matatag ka noong nakaraang taon, sa lahat ng pinagdaanan mo, negatibo man o positibo, gagamitin mo yan ngayong taon. Kasi inadyaya ng Diyos na pagdaanan mo para ngayong taon. Amen? How we start this year is the product of victories and breakthroughs that we had accomplished in our journey last year. Okay? So dahil dito, siyempre, sinasabi ng salita ng Panginoon, sabi ng Diyos, bibigyan pa kita ng isang taon. Another chance. God is a God of many chances. Amen? Are we thankful na meron na naman tayong 2024? Parang ayaw, ah. Amen? Meron tayong 2024, another opportunity to be blessed. Amen? So, let us reflect from what Jesus told us in a parable. It is a short, but the point is very clear. No? Open your Bibles to Luke chapter 13, verse 6 to 9. No? Lahat po ba may Bible? Umpisahan natin ngayon ito. Lahat po ba may Bible? Sino walang Bible? Sino walang Bible? Tagalog Bible. Sino gusto ng Tagalog Bible? Taas ka yung mataas. Ikaw, ha? Taas. Sino gusto ng Bible? Mamaya po, pagkatapos ng service, punta kayo bookstore. Hindi. Puntahan niyo po si Pastor Irene, bibigyan po kayo ng Bible Tagalog. Old and new. Okay ba yan? Pero ipangako niyo po sa akin at sa Panginoon, babasahin niyo po siya. No? Ang Biblia na nasisira ay mayroong buhay na buo. Ibig sabihin, binubuksan. Pero ang Biblia na inaalikabukan ay merong buhay na hindi maayos. Okay? So, Tagalog na po yan, mga kapatid. Hindi na po kayo, wag na tayo magpalista. Medyo, yung iba ayaw sumagot eh. No? Siguro nahihiya o matagal. Ngayon po, papayagan ko po kayo magkaroon ng Bible na Tagalog. Puntahan nyo lang po si Pastor Irene. Okay po ba yan? Palapakan po natin yung Lord. Parang ayaw pa rin. Okay, so buksan po natin yung Bible po natin sa Luke chapter 13, verse 16 to 6 to 9. No? Babasahin ko po sa Tagalog. No? Sabi po rito, pagkatapos, ikinuwento ni Jesus ang talihaga na ito, a parable. No? May isang taong may tanim na puno ng igos, fig. No? Sa ubasan niya. So, ibig sabihin, may isang puno na nakatanim sa isang vineyard na hindi siya dapat nandun. Okay? Pinuntahan niya ito upang tignan kung may bunga, pero wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa takapag-alaga ng kanyang ubasan, 3 taon na akong pabalik-balik dito para tignan kung may bunga na ang igos na ito. Pero wala akong nakikita.
kahit isa. Putulin mo na lang ang punong iyan. Nasasayang lang ang lupang kinatatayuan niyan. No? Verse 8, pero sumagot ang tagapag-alaga, hayaan nyo na lang po muna ang puno sa taong ito. Okay? Sa taong ito, huhukayin ko po ang palibot nito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling magbunga sa darating na taon, ngunit kung hindi pa rin, putulin na natin. Okay? Maganda po sa English sa verse 8 eh. But the servant answered, Master, let the tree have one more year. God is a God of many chances. If you failed last year, you will still have this year. Amen? So, ito pong fig tree ay itinanim po sa isang vineyard. No? Ang vineyard po, ang mga nakatanim doon ay mga puno ng ubas. Okay? So nangangahulugan lamang na yung kinatatayuan ng puno ng igos na yon, mataba. Malusog po yung lupa. No? At ang mga nakatanim doon, puro mga grapes, hindi po fig. So intentional po yung pagkakatanim doon po sa fig tree. So they depend, yung fig trees po, usually, sila po ay nabubuhay sa tabing daan lang. No? At nakadepende lang po sila sa ulan para lumago. Wala pong magbabantay sa kanila, wala pong magbubungkal at maglalagay ng pataba. They just grow on themselves. Okay? So, kapatid, God placed special blessing in our lives. Lahat po tayo unique kay Lord. At tayo po ay may kanya-kanyang blessing ayon sa kagustuhan ng Panginoon na ibinibigay po sa atin, no? We are regularly fed by God's word. Every Sunday, faith group, faith walk, lahat po ng pamamaraan para po tayo po ay kumain ng salita ng Diyos, no? And we don't have to worry about tomorrow because my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus, no? It is a blessing to be a part of God's vineyard. Sabihin mo sa katabi mo, blessed ka. No? When we are troubled, we can come to God anytime in prayer. Kasi nakatanim ka sa vineyard niya eh. No? So kung ikaw ay may problema, may nangyayari sa'yo, you can come to God in prayer. No? When we are weak, He is strong in us. No? We know where our help comes from. Our help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. No? That means we all have the opportunity to flourish. Kasi nandun ka nakatanim sa vineyard niya eh. So, walang dahilan na ikaw ay hindi mag-flourish. Ano pa sa Tagalog yung mag-flourish? Mamunga. Maging mabunga. No? Yun. Sige. Sumagana. Yan. Okay? Why? Because all things works together for good to those who loves God and who are called according to His purpose. Everything, mga kapatid. Kapag hindi ka na nagana, hindi kasalanan ni Lord. Kasalanan ko. Hindi ako sumusunod sa Panginoon. Nagiging rebelde ako sa Panginoon. Malayo ako sa Panginoon. Hindi ko binibigyan ng special place ang Panginoon sa buhay ko, sa puso ko. Kasi, nakatanim ka sa Panginoon. You're supposed to flourish. No? Because of that, no, mga kapatid, this year, God wants some fruit from you and me. Kailangan natin mag-flourish. No? God is expecting great things, no, from you this year. No? Because, by His grace. Because you cannot do anything apart from God. Amen? Kung mananagana ka man ngayong taon, it is because of the Lord. Susunod ka lang. No? Pagtatagumpayin ka ng Panginoon. No? The planter is coming year after year, checking us. O bigyan mo na isang taon. O bigyan mo pa na isang taon. Pero every year, pupuntahan ka ng Diyos.
Ano nangyari? Anyari? Ano yung nakaraang taon? Ano yung nag-flourish ka ba? Hindi po, Lord eh. Sige, I'll give you 1 year. After 1 year, hindi na naman. Daming problema, daming pressure. Kasi mali direksyon. Kasi mali yung inaasahan. Kasi hindi ka nagtitiwala sa Diyos. O sige, I'll give you another year. Okay? Until such time na makita mo yung sarili mo na nananagana because of the Lord. Amen? So, the planters coming year after year, checking us, we are expected to bear fruit. Why? Kasi po nakatanim ka sa vineyard, no? Kailangan natin bear ng fruit from darkness. He brought us because from darkness He brought us to His marvelous light. Okay? So, in the parable, the owner is expecting some fruit from the fig tree. It was a reasonable expectation. Dapat lang, no? Kasi kasi itinanim ka ng hindi ka tawag doon yung bigla ka na lang sumulpot. Ang tawag doon? Intention kang itinanim sa isang lugar na alam ng nagtanim na ikaw ay yayabong. Okay? So, because the tree was taken from the ordinary field to be planted on the vineyard, no? But every time the owner came and asked about the fig tree with a reasonable expectation, the owner kept receiving a bad report. The tree had no fruit. Pag-isipan nyo maigi. No? So, the fig tree, this fig tree na nakatanim sa vineyard is a very special tree. Okay? We're all special in the sight of the Lord. We're all special. Huwag mo sabihin na mas special na ganito. God is not a respecter of person. So special ka sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, special ka. No? Bakit yung puno na ito very special, no? Why? It had a good advantage from other fig trees. Kasi yung ibang puno ng igos, nakatanim lang sa kalsada. Pero itong fig tree na ito, nakatanim sa vineyard. Okay? It is in a good situation, yung punong ito, and it is expected to bear fruit. Why? Number 1, because of its location. Okay? The tree was planted in the vineyard, meaning the tree was in a good place with a good soil. Okay? Trees are already planted there. Grape trees, no? It is good, it is a good soil because yung mga puno doon, namumunga na. Namumunga na sila. Pangalawa, that fig tree was intentionally planted. Hindi po yan singaw. No? Kinuha at itinanim doon. It is not wild tree that just appeared, no? And it's not there by chance. It was purposely planted in the vineyard because the planter had a purpose for why he planted it. And third, there is someone who cared for that tree. Yung katiwala, no? It had enough water. He trimmed the branches, he dig up the soil and fertilized the ground, no? He provided everything for the tree. Kasi kasama siya ng mga grape trees eh, no? So, one day, the owner of the vineyard showed up. Punta po ron. Siya po, ito pong owner na ito, yung master na ito, hindi po siya tumingin muna ng ibang mga puno ng ubas. Kung hindi, he went straight to that fig tree. Okay? Kasi hindi niya na kailangan tignan yung mga grape tree kasi namumunga na eh. Namumunga na eh. Wala na siyang duda ron. Pero ito 3 taon na. No? Hindi pa rin namumunga. No? So, the owner headed straight for this fig tree. And on his way to the fig tree, tingin ko excited siya kasi 3 years na eh. So he was excited to finally see fruits from the tree, but sadly, no fruits. No? For 3 years, ang total po niyan is 36 months and 1,095 days. No? The owner found no fruit even though the fig tree had been given everything it needed to flourish. No? Good location, good soil, abundant water,
and care, still this fig tree did not bear fruit. Kapatid, pakinggan nyo maigi. In essence, no, the Bible says, the owner kept coming to find some fruit of our faithfulness. Kapatid, kinuha tayo ng Panginoon sa mundo, papunta sa Kanya. At meron po siyang purpose kaya tayo dinala sa kanyang piling. No? At ini-expect ng Panginoon na tayo po'y mag-grow. Tayo po'y mamunga. May mangyari sa atin kasi yun po yung purpose niya. But sadly, may mga pagkakataon na hindi nakikita po iyon sa atin. No? So, the Bible says, or God planted us, God delivered us, God saved us from darkness, and we are not children by chance. No? Sabi ng Panginoon sa salita niya, tinawag ka ng Panginoon sa iyong pangalan, at ikaw ay Kanya. No? Talagang pangalan mong binanggit. Kapatid, hindi ka by chance sa pumunta ng church para lang makakilala sa Panginoon. No? Inadya ng Panginoon na makakilala ka sa Kanya. Kasi lahat ng nilalang ng Diyos, no, makakarinig ng Kanyang salita. Pero hindi lahat ay tutugon. Pero nandito ka kasi tumugon ka sa tawag ng Diyos. And He has high regards, no, and expectation to each and every one of us. He knows what we will become. He knows what we will become, no? We are expected to flourish. Kapatid, walang Kristiyanong talunan. Lahat tayo dapat mananagumpay. God looks at the heart to see what we are, what God is expect us to become, no? So He knows if we are doing things only to be noticed or personal gain, no? Alam ng Panginoon yung puso, pasa ng Panginoon anong intensyon ng tao, no? He knows some of us put a mask every Sunday to look okay and fruitful. Minsan nakangiti tayo, no? Nakangiti tayo, pero deep inside we are broken, no? Alam niyo, sabi ni Charlie Chaplin, ang pinakamagandang panahon para sa kanya ay tag-ulan. Kasi habang umuulan at nabubuhusan yung kanyang mukha, hindi nila nakikitang umiiyak siya. No? Same thing with us, mga kapatid, no? Minsan okay tayo pero deep inside we cannot hide from God. And God knows everything. And God has a plan for everything. Amen? So He knows that we do not give God our best. No? We are not supposed to be Sunday Christians. Dapat po, everyday Christian po tayo. No? God has a great expectation in you. No? If last year has not been good to you, plan to be better with Jesus this year. Kapatid, give Him fruits. Mamunga po tayo, mga kapatid, ngayong taon. No? So, tuloy po natin yung parable. No? Let's continue. The owner wanted to cut it down because it was wasting soil and space. No, no fruits. No, bakit nakatayo pa yung puno? No, why should it keep taking up space? No, using the goodness of the soil. No, so ito pong fig tree na ito was not only fruitless but making the ground where it was planted useless. Kasi dapat kung tanggalin na lang para may tumayong bago. No? It was absorbing precious nutrient, robbing other trees of the nutrients they needed. No? So, ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Unfruitful Christians, hindi po tayo yun, ha? Unfruitful Christians rob other Christians of the opportunity that they supposed to have. No? Kapag yung upuan na yan, no? Don't get offended. Pag yung upuan na yan, lagi kang nandyan, pero hindi ka namumunga dyan, sayang yung ibang dapat umupo dyan para mamunga naman sila ng iba. Amen? So, what's the point of having a tree that's supposed to be bearing fruit but have nothing? No? So, nakikita ng Panginoon lahat yan, no?
nakikita ng Panginoon yung ano nangyari noong nakaraang taon, how our bad relationship, our disagreement, unforgiveness, pride, the lack of gratitude to parents, no love for children, the disconnection between you and the church, no? But even then, ang sabi po ng gardener, Master, give him 1 more year. Give the tree 1 more year. The gardener is not giving up, no? And he's willing to dig around and add some fertilizer, no? Show some more tender love and care and give the tree another chance. Alam niyo po yung ginagawa ng gardener, it is like the work of the Holy Spirit. God, the Holy Spirit is not giving up on you. The Holy Spirit, laging kumakatok yan sa'yo. Unahin mo muna ang Panginoon. Unahin mo muna ang Panginoon. No? That's the Holy Spirit of God. That is what the Holy Spirit of God is doing for us. The soil in our heart, may be hard, but God is sending a compassion. He's going to see that you will bear fruit, no? But how you will bear fruit? Sabi po ng John chapter 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. And if you stay joined to me, hindi ka lalayo, hindi ka aalis. At mananatili ka sa Kanya, at siya ay mananatili sa'yo. Ibig sabihin, meron kayong intimate personal relationship. Ano sabi? Ano maging resulta? You will produce plenty of fruit. Sa ibang version, you will bear much fruit. So ano lang ang susi? No? Abide in Him. Abide. Very simple. No? But separated from me, wala kang magagawa. Yan na, kapatid. No? Very open. No? Kung gusto mong mag-flourish sa buhay, kapatid, manatili ka sa Kanya. Pero pag hindi ka nanatili sa Kanya, wala kang magagawa. Kaya marahil siguro last year, walang nangyari. No? So dito po tatapusin mga kapatid. No? How can we bear fruit this year? Very simple. Be connected with Jesus. Be connected with Jesus. Siya lang po ang pwedeng makagawa na tayo po ay managana. No? If we fully surrender to Him, His work, His will, we will be fruitful for His glory. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos, hindi para sa atin, kundi para mag-glorify Siya. Pagka iniisip natin, mahal ako ng Lord, kaya ako pinagpapala. Mali po. No? Para mag-glorify Siya. Kasi lalapit at lalapit kayo. Ang tunay na blessing, mga kapatid, hindi po yung binigay ng Diyos sa'yo. Kung hindi yung paglapit mo sa Kanya magpasalamat at mas bibigyan ka pa ng Panginoon. Di ba sabi sa Bible, where there are 10 that are healed, where are the 9? Ang tunay na healing, yung nakatanggap ng tunay na healing, yung isang bumalik sa Panginoon para magpasalamat. Why? Because he made completely healed. He was made completely healed. No? So, the parable is clear that we have been many times unfruitful and unfaithful, and yet, in spite of that, God remains faithful. Sabi po sa Bible, if we are faithless, He remains faithful for He cannot deny Himself. Okay? Hindi sinasabi sa Bible na pagka faithless ka, faithless ni si Lord. Kasi, hindi yun ang karakter ni Lord. So even though that you are unfaithful, God is faithful. Sabi po sa Luke 13, but the servant answered, Master, let the tree have 1 more year to produce fruit. No, let me dig up the dirt and around it and fertilize it. Maybe the tree will have fruit to it next year. If it still does not produce, then you can cut it down. No? He's saying to the master, look, no, don't look at the fig tree's past. Huwag mong tignan, Panginoon, yung puno sa nakaraang 3 taon. That in essence, mga kapatid, hindi tinitingnan ng Panginoon yung mga past natin. No? Sabi rito, look at its future. Lord, alam mo lahat. Alam mo magiging kung sino ang iyong anak. No? Tingnan mo yon. Give it 1 more year.
That's the reason why you are here. Because God gave you 1 more year. Be faithful, mga kapatid. Today, God is willing to give you this year. 1 whole year. Walang mangyayaring masama, kapatid. Walang iaalaw sa iyo ang Panginoon na ikakapahamak mo this year. Sapagkat ang Diyos ay mapagmahal. Amen? As I end, let us reflect on this. The Holy Spirit is with us with a trowel in His hand, a bucket of water, ready to make us fruitful this year. That's a promise. Armed with that promise, we can step forward this year, ready to let Him do the work in us that only He can do. Sabi po, ng verse natin, Philippians 1:6, sabi po, that I am certain that God who began a good works in you, within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Kapatid, no, all we need to do is to be serious with our commitment to Him. No? It's not an easy life. It's not an easy 2024. It's not an easy year. Because if it is easy, there will be no Pastor Alfred. There would be no Pastora Joyce or Pastora Irene or Pastor Clement. There will be no Pastor Rene. No? So keep working, keep serving, keep striving, never give up. Bumagsak ka man 7 beses, tayo ka pang 8. No? Easiness is a greater threat to progress. Pag mabilis ang buhay, you don't need God. You didn't even think about God. Kasi maayos ang buhay eh. Kaya sometimes, inaano ng Panginoon na minsan magkaroon tayo ng hardship sa buhay for us to call on the Lord. Amen? Para gusto ng Panginoon makipag-usap sa iyo. No? Kaya minsan may konting trouble. Easiness is a greater threat to progress than hardship. No? So keep moving, growing, and learning. No? Last na lang po, mga kapatid. Notice the parable is not finished. No? We don't know what happened after that 1 year. Sabi niya, give it more 1 year eh. Ayusin niya. Ingat. Pag wala nangyari, saka natin putulin, sabi po ng servant. No? Sabi gano'n, ang tanong dito, did the tree flourish because, did the tree flourish and become fruitful? Or was it still barren? Or pinutol ba yan? No? The answer to that question is, you decide. If you are the tree, you decide. Magpo-flourish ka ba ngayong taon? Magpo-flourish ka ba ngayong taon? Shall we all stand right now? So, tayo po tayo lahat. You can decide today that you will live for God. The ending. Decide the ending. No? I want us to offer our lives to God this 2024. Marami pong aani, pero maraming aanihin, pero konti pong aani. And I want us to commit our lives to God. Ibigay natin yung oras po natin, yung buong buhay po natin sa Panginoon. Sige po, sambahin po natin ng Diyos. Use it for your glory.
wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been true, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been true, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Be fruitful this year. Gawin nating sisidlan ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. And attempt great things for God and expect great things coming from God. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Marami pa siyang kayang ipakita sa buhay po natin. Taas mo natin mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, salamat po sa mga darating na araw, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa amin. Na alam po namin punong-puno ng pagpapala at pag-asa, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ng kalinawan ang aming isip na meron kang purpose sa aming buhay. At hindi kami buntot, kundi kami po ang ulo, Father God. Pagtatagumpayin mo kami, ayon sa iyong kalooban, dahilan para lumapit kami sa iyo at magpasalamat. Ano man ang panalangin ng bawat isa sa oras na ito, katagpuin mo, O Diyos, sapagkat wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo po kami ingatan at kung saan man kami pupunta, Panginoon, ay pagpapalain mo ang aming daraanan, Panginoon. Kung meron pong karamdaman sa mga oras na ito, ikaw ang aming kagalingan. At kung meron pong mga may pangangailangan, ikaw po ang aming provision, Father God. Lord, ipakita mo kung gaano ka kadakila sa amin sa linggong ito, O Diyos, upang sa pagbalik po namin ay meron po kaming dahilan para magpasalamat sa iyo. Salamat po, Ama. Iniiwan ko po sa bawat isa ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkalinga, at ang iyong kagalakan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen, Amen. Pagpalain po ang bawat isa.